Naabay Hezekiah? Wala no? Wala Hezekiah? Alright, 2 Kings chapter 18. Atong tanawon ang kinabuhi ni Hezekiah. Okay? So, abin akog na imangita about Hezekiah, wala man sa noon. Alright, gihangyo ko kamuspag panindog o basahon na to tubag-tubag sa 2 Kings chapter 18 verses 1 to 7. 2 Kings chapter 18 verses 1 to 7. Akong basahon verse 1, yung verse 2. The Bible says, "Now it came to pass in the third year of Hosea, son of Elah, king of Israel, that Hezekiah, the son of Ahaz, king of Judah, began to reign." Verse 2. Verse 3, "And he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that David his father did." Verse 4. Verse 5, "And he trusted in the Lord God of Israel, so that after him was none like him among all the kings of Judah, nor any that were before him." Verse 6. Together, verse 7. "And the Lord was with him, and he prospered whithersoever he went forth. But he rebelled against the king of Assyria, and served him not." Magpray kita. Lord, salamat kay Ginoo sa imong pulong nga among pamalandungan na usab karong hapon. Nagpray mi Ginoo nga ikaw istorya Ginoo sa matag usa o challenge mi Ginoo sa pagduol nga na nimo. O salamat ani nga kinabuhi ni Hezekiah nga na-record Ginoo sa imong pulong aron nga mahimo namo nga sample. O sa Lord, uban nimi karon o Dios, lamdagi kami once again in Jesus name. Amen. Okay, makalingkod palihog. The message this afternoon, the three P's of Hezekiah, man of God. May son makita nato diri nga si Hezekiah sa verse number 3, he did that which was right in the sight of the Lord. No, gibuhat niya ang pinakamaayo, unsay maayo sa pananaw sa Ginoo. O kita nato sa verse number 7 that he prospered whithersoever he went forth. So, dunay blessing kay sa Ginoo. But sa following nga mga chapters maigsoon, even mga verses nga itong basa diha, si Hezekiah maigsoon, dunay nahitabo o challenges sa iyang kinabuhi. Even the most famous men in the Bible were not exempted from life's troubles. Ug usa nini maigsoon mao si Hezekiah. Hezekiah maigsoon na siya dako kayo nga problema. Number 1, ang naa ni Hezekiah problems, big problem. Matod pa sa chapter 19 maigsoon, in verse number 3, makita nimo diha nga even though he did that which was right in the sight of the Lord, pero wala siya makakalingkawas sa problema. Ang problema niya mao ni sa verse number chapter 19 verse number 3. "And they said unto him, Thus Hezekiah, this day is a day of trouble, and of rebuke, and blasphemy. For the children are come to the birth, and there is not strength to bring forth." Ang problema ni Hezekiah maigsoon, nakadawat siya og plot nga invade ang Judah, invade ang lugar sa Judah. O ang si Sennacherib, the king of Assyria, nagpadala siya messenger nga kinanglan mo surrender si Hezekiah. O kay kung dili siya mo surrender, matod pa sa mga Bible scholars, doon na sila'y 185,000 nga mga sundalo nga mo invade, mo atake, ready to take over sa Judah. O gipadadaan siya og sulat nga
Gani maigsoon diri sa verse kita nimo diha nga chapter 19 nga sa verse number 14 adunay letter nga gipadala nga si Hezekiah kinahanglan mo surrender o renounce niya ang iyahang pagsalig, pagtuo sa Dios. Look at chapter 19 verse number 10. Akong basahon, thou shalt speak to Hezekiah king of Judah, saying, let not thy God in whom thou trusted deceive thee, saying, Jerusalem shall not be delivered into the hand of the king of Assyria. Behold, thou hast heard what the kings of Assyria have done to all lands by destroying them utterly. Powerful kaya Assyria. Nga daghan ng mga lugar nga gisulong nila, daghan ng mga gipang-destroy, gipangguba. Siya, kinsabay mo pahigawas nimo. Verse 12, look at verse 12. Have the gods of the nations delivered them which my fathers have destroyed? Morning mga cities, mga nations nga giguba maigsoon, gisakop sa Syria. Oga sa verse 14, and Hezekiah received the letter of the hand of the messengers and read it. And Hezekiah went up into the house of the Lord and spread it for the Lord. So, ang kuan maigsoon, ang nahitabo maigsoon nga dako kayo ang problema ni Hezekiah tungod kay dili ni imaginary problem. No, sayang atong mga problema maigsoon na arat ng una-una ba. Nga imaginary ba, wala ra ba maabot, wala ra ba mahitabo o di pa mahitabo. Pero pag nagproblema na ta, naguol na ta. Maigsoon si Hezekiah dili ni imaginary. Tinuod ni nga problema niya. Kita mo problema karon sa Ukraine, di ba? So, ibutang na to atong kaugalingon maigsoon sa lugar nga diin naa si Hezekiah maigsoon dunay dako kayo nga problema nga sulungon sila. Of course, na sila asawa, na sila anak, na sila mga maigsoon dili lang kay ang mga sundalo kundi ang mga kabataan, ang mga kaasawahan nila maigsoon ang ilang family ma-involve ini nga dako kayo nga problema. So mao ni ang pinakadako nga problema ni Hezekiah. Then gawas nga na maigsoon napagud ang iyang problema. Chapter 20 verse number 1. Chapter 20 verse 1. In those days was Hezekiah sick unto death, and the prophet Isaiah the son of Amos came to him and said unto him, thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Imagine mo maigsoon problema ni Hezekiah maigsoon nga diin gitagaan na og panahon ang iyang kinabuhi. Gingnan na siya nga iandama ang imong panimalay. Kay ikaw pipila na lang ka bulan. Kita ninyo diha. So murabag nagpa-check up ka sa doktor o gingnan ka dako na nga problema. Gingnan kag 3 months na lang ka. Di ba na yung mga tao nga, na mga Kristohanon nga miabot sa ilang kinabuhi na na. Nagkalain-lain ang ato mga problema. Si Hezekiah maigsoon, mao ni ang problema. Una nga problema niya, i-invade sila, dunay plot. Ikaduha maigsoon nga iyang giatubang ang iyahang ang direct diagnosis from God. He was sick to death. O kining tanan maigsoon, dako kaayo ni nga problema. O maigsoon kinahanglan masayra nato usahay maguna-una ta nga kun kita dunay challenges, dunay problema, maigsoon usahay naguna-una ta, we tend to think that we are miserables. Maigsoon ang gingon ni Peter, 1 Peter chapter 1 verse number 7. Ayaw niyo guna-una di nato hunaw-naon maigsoon nga kun dunay tay mga challenges kinabuhi, miserable na ta. Maigsoon abi niyo ang problema maigsoon ningon si Peter, doon na ni paagi nga makatabang na to. Okay? That the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor. Kita nyo diha maigsoon? Amen? Doon na tayo problema. Dili ingon nga kung doon na tayo problema pagsulay sa kinabuhi, miserable na ta, luoy kay ta. No. Ang ingon sa Biblia maigsoon, it is much more what? Precious than of gold. Doon na tay kining precious things maigsoon, di ba? Ato gining taguan, ato gining bantayan, ato gining ilugar sa butang sa lugar nga diin
eksakto safety. Maigsoon, remember, ang atong trials in life, maigsoon, si Pedro na nagsulti na, have a way of helping us. Maigsoon, o bisan, though it be tried with fire, itest sa Ginoo, maigsoon, dili, wala nagpasabot, maigsoon nga, malipayon ta kung doon na tayo problema. Dili, usahay dili, fun ang problema. Amen? Murag lisod. But, praise the Lord, maigsoon, dili ta miserably because of that. Then, usay gisulti ni James, look at James chapter 1. Wala na ako na butang. James chapter 1, ablihi lang ninyo palihog, verse number, James chapter 1, Aman si James, human sa Hebrew. James chapter 1, tanawa. Verse number 2, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Kung imo nang basahon diya maigsoon si James, maigsoon nagsulti nga dunay mga difficult times maabot sa atong kinabuhi. Og usahay di ta makasabot maabot sa atong kinabuhi, we are unable to comprehend. Di ta kasabot maigsoon, og ang yawa abtik kayo nga mubutang og pagduwa-duwa sa atong una-una, maka-question sa atong mind nga ang Ginoo maayo man ta nganong miabot man ni sa akong kinabuhi. Do naman ko'y mga gipangais Ginoo nga wala matubag. Well, maigsoon ang Ginoo atong saligan ang iyang wisdom nganong gihatag niya, nganong gitugot niya ang mga butang nga di na to usahay masabtan at that very moment. Amen? O kung makita na to maigsoon, usahay we may be bitter and angry with God for allowing this to happen to us and wonder if He really understands us. But God's word maigsoon confidently reminds us that God does understand. Dili walay mga butang nga gitugot sa Ginoo sa atong kinabuhi nga wala siya maayong katuyuan. Og ang Ginoo nagkontrol sa tanan. God is in control. Sama sa giingon ni Apostle Paul maigsoon nga nothing can separate us, amen, from the love of God. Maigsoon, bisan sa lisod nga circumstances sa atong kinabuhi, si James nag-remind nato nga gusto lang sa Dios nga musalig ta niya. God wants us to trust Him in trials of life. Maigsoon, usahay lisod na kayo pero i-mold ita. Makita na to Reis chapter 1, gingon ni James maigsoon, verse number 4, nga i-mold ta sa Ginoo antud mo mature kita. Hantod nga mahimo ta nga susama ni Kristo Jesus. Og si Isaiah nagsulti maigsoon, di na to masabtan ang mga pamaagi sa Dios. Why? Because in Isaiah chapter 55, maigsoon sulti diya, for my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways, saith the Lord. Amen? As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. And remember, maigsoon, bisag di na to masabtan, musalig lang ta sa Dios. God would have us trust Him in difficult trials. Even though we cannot understand, He loves us and He is in control. He will use this trial to help us grow spiritually. Amen? And to help us mature and become like Jesus Christ. We just trust Him. Ato lang ibutang ang atong pananaw maigsoon sa atong buhi nga Dios. Kining mga pagsulay para sa iyang kahimayaan. Og si James nagsulti nato maigsoon nga doon na siya katuyuan. Og naghatag siya og kining wisdom ni ining bisan sa atong trying times. Si James maigsoon nagsulti nga dunay purpose ang Ginoo, dunay wisdom nga iyang ihatag niya na. Og nag-illustrate siya maigsoon, gi-illustrate niya diri nga ang kabus kon ang kabus maigsoon, even the poor man has much good in his trial of poverty if he knows God, the owner of the universe. The rich man maigsoon, bisag ang adunahan kung mawad-an siya ani mga butanga maigsoon, makakaplag gyapon siya wisdom. Why? Because makita niya, maka-learn siya nga dili di ay maayo ibutang ang imong pagsalig, imong trust sa uncertain riches which will quickly pass away. Praise the Lord, maigsoon, bisag sa kawala doon og kaana-abundansya maigsoon og dunay problem, we can learn from it. Amen? Yes, dunay mga valleys, dunay trials sa kinabuhi. It reminds us the great truths that nga usahay makalimot ta kung wala tay mga problema.
O si Jesus kanunay nagsulti nato nga kauban siya nato. Nga dunay something much better nga nagpaabot sa ato nga kinabuhi. Ang ato mga pagsulay maigsoon, mutabang na to nga mo grow ta diha sa atong pagtuon o kinabuhi kauban sa atong Ginoong Hesukristo. Amen? Sa ako nang gisulti maigsoon, gusto ta malingkawas, gusto ta dili kaagi sa mga problema, mga trial sa kinabuhi. Pero sa dihang makaagita, makita nato maigsoon nga ang Ginoo gid ay maayo kay sa atong kinabuhi. Remember maigsoon, remember mo sa mga disciples, dili unta sila makahibalo nga si Jesus di ay makalakaw sa tubig kung wala sila makaagig bagyo. Amen? Dili sila kahibalo nga si Jesus di ay makapahunong sa bagyo kung wala sila in the midst of the storm. Remember, maigsoon, dili na to may bawaan nga how powerful our God. Unsa siya ka maayo, unsa siya ka kontrolado ni ang tanan kung dili ta makaagig mga problema. Amen? So problems, maigsoon, do na gyud maayo. Remember mo ni Shadrach, Meshach, Abednego? How can they knew, maigsoon nga, how can they learn nga ang Ginoo mo rescue nila kung walay fiery furnace? Amen? Pagkanindot, maigsoon, once again, kung mahimo, we wish that we rather be spared from having to go through them problems. Pero musugot ang sadili maigsoon moagi ta na, but praise the Lord, ang outcome ni ana maigsoon just like kay nomdomo maigsoon ni Noah. Dili siya makahibalo nga ang Ginoo maka-save nila safe in the ark if there had never been a flood. Si Mary ug si Martha, dili sila kahibalo nga si Jesus di ay makabanhaw og patay kung wala mamatay ang ilahang brother. Si Mary ug si Martha, dili sila kahibalo nga si Jesus is powerful pa na even in death. Amen? Amen? Napa mo diha? My son, the valleys of life can show us a new perspective of God that we could never see otherwise. Now, si Hezekiah maigsoon, balik ta. Si Hezekiah maigsoon, ang iyang problema, pagkatinood sa iyang problema maigsoon, dako kay iyang problema. Imagine mo nga, invade ang ilang lugar. Unsa man sila compare sa musulong nila. Mura hilabihan na ka makalilisa nga panghitabo. Pero unsa may gihimo ni Hezekiah maigsoon? Well, si Hezekiah doon na siya dako kayong problema. Pero mas dako ang iyang prayer. Amen? Ikaduha, dako ang iyang prayer. Amen? He have a big problems, but he had a bigger prayer. Look at chapter 20, please, sa atong text. Okay? Chapter 19. 2 Kings. Balik ta, 2 Kings chapter 19. Sa dihang nakadungog, sa dihang nakadawat siya maigsoon. Tanaw, verse 14, and Hezekiah received the letter of the hand of the messengers and read it. And Hezekiah went up into the house of the Lord and spread it before the Lord. Nakita niyo mo, may adto siya sa panimalay sa Dios. Iya kining ang sulat maigsoon, iya kining pabasa o iya kining gihatod maigsoon. Ang problema niya maigsoon paminaw, iyang gihatod sa Ginoo ang iyang problema. Usahay kung natay problema, maghuna-huna man gud dayon tanong, kinsa kay makasolbad sa akong problema, no? Say maghuna-huna ta. Si Kuan, si Brad, murag naarba ko'y bayro nun, murag katugid siguro, manghulam ko ato. Paghulam na to, nakasabaan pa ta. Naulawan na ta. Nakuha ninyo, maigsoon paminaw. Sakto ang gihimo ni Hezekiah. Doon na siya problema. Dako kay ang iyang problema. When he received the letter, maigsoon, telling him to surrender and renounce, maigsoon, ang iyang pagtuo, i-renounce, he brought it before God. Usahay, ang yawa, gusto niya nga mahadlok ta. Gusto niya nga muunlang ta og salig sa Ginoo. Gusto sa yawa nga muunlang ta og support sa buluhaton sa Ginoo. Maigsoon tanawa, he spread it on the altar, not for God to read it, because God knows everything, but to submit it to the Lord. All his problems, he submitted it to the Lord. Amen?
Anan yang problema gihatag niya sa Ginoo. Ay atong problema may igsoon wala gid tay laing ha. Kadagpan salamat dalay ko ng Ginoo nga naa siya. Amen. Og kung doon na kay problema, doon na tay problema may igsoon, sakto ang gibuhat ni Hezekiah. Wala tay laing duolon. Ang Ginoo ra gyud. Hezekiah received the letter from the hand of the messengers may igsoon. Sa dihang dawat siya niini, makita na to si Hezekiah may igsoon nga gusto ni Sennacherib nga i-denounce ang pagtuo ni Hezekiah, the king of Assyria, which was a much powerful nation. Nga kung imong tan-awon may igsoon gisaysayan si Hezekiah nga kini mga nasura wala ning surrender, naguba. Pero wala may igsoon. Kung si Hezekiah may igsoon nahadlok pa siya. Makita na to may igsoon, we see here that King Hezekiah is at a real crisis. He's got two choices to make. Many of us in difficult situations may igsoon usahay makahimo ta aning desisyon. You can either be driven away from God or to be driven to Him. Pwede ta nga mo decide nga mapalayo ta sa Ginoo o mapaduol ta niya. Si Hezekiah may igsoon kini nga problema. Paminaw nako. Kini nga problema niya, ang iyang problema nakapaduol hinuon niya sa Ginoo. Amen. Usahay kita kung doon na tayo problema nalayo na hinuon ta sa Ginoo. Ngano man, ang luod naman ta. Wala ka natabangin, ang luod naman ta. May igsoon paminaw. Kung doon na kay problema, uban na to, siguro doon natin nakasala, no? Nagpalayo na noon nakasala, nagpalayo, problema mo ng sala, di ba? Nagpalayo na noon, ayaw nagpalayo. Igsoon, malipay ang mga Kristohanon nga kung nagproblema ka, nakasala ka, nagpaduol hinong kas Ginoo. Amen? Walay Kristohanon mingon, ngano nga nagpaduol mo na sa Ginoo, nakasala mo na, walay Kristohanon mingon anay. Amen? Malipay no na, praise the Lord nga si Brad, nagpaduol hinoon sa Ginoo, dalay ko na Ginoo. Amen? Atong problema may igsoon, dili unta nato tugutan nga makapalayo ni sa Ginoo, magpaduol hinoon ni sa Dios. Si Hezekiah may igsoon, paminaw, sakto ang iyang gibuhat. He embraced the Lord. It could have been very easy for Hezekiah to seek the wisdom of his counselors or to go to his army chiefs to seek worldly counsel on how they could devise a plan to overcome this great enemy who is ready to destroy them. May igsoon, unsa may gibuhat ni, or pwede nga moingon sa musurrender na lang ko. The worst thing nga iyang buhaton. Pagkadawat niya sa problema, doon na siya problema may igsoon, wala siya nangitaog-tao nga unsa may buhaton na to na itong problema. Wala. Ginoo yang giuna. Amen? Doon ay mga tao gamiton sa Ginoo para sa atong problema. Pero dito dauna sa Dios. Amen? Just like ni Hezekiah. Or, mingon ang worst nga senaryo, mingon si Hezekiah, ay wala problema ni, gusto man dahil silang musurrender ta, pero dili ko na. Amen? Dili ko na ang gipili ni Hezekiah. Hezekiah did none of this, but his first reaction was to go directly to the living God Himself. Why? Because nasayod si Hezekiah nga mas dako ang Ginoo. Amen? Dako ba ang Ginoo kontra sa atong mga problema? Yes, of course. Dako ang Ginoo. We have a bigger God. Ato alam igsoon is that mag-anad mag-pray kita. Remember mo, the Lord Jesus Christ igsoon, matugid siya. Matu siya og bukid aron nga mag-pray. Jesus na. Amen? Jesus na. During sa temptation ni Jesus maigsoon, he fasted 40 days and 40 nights. He prayed. Amen? Nabuntog niya ang kaaway because he prayed. Maigsoon, paminaw nako, ang Yawa gusto niya nga kita discourage, gusto niya kita muundang sa labi na sa pag-support sa mga missionaries. Gusto na si Yawa na luyahon kaniya, i-discourage kaniya, pinagi sa mga problema. Praise the Lord, make son, just pray. Amen? Pag-pray, kinahanglan maanad ta og ampo. Si Hezekiah may igsoon,
giduol gyud dayon niya ang Ginoo sa problema. Ning luhod gyud dayon siya. Gani maigsoon chapter 19 verse number 15. Tanawa. And Hezekiah prayed before the Lord, amen, and said, O Lord, God of Israel, which dwellest between cherubims, thou art the God, even what? Thou alone. Kita niyo diha? Thou art the God, even thou alone, of all the kingdoms of the earth, thou hast made heaven and earth. Tanawa na God, maigsoon, iyang gidaig ang Dios. Kung doon na tayo problema, usahay, di pa taka pray, di pa kita kadaig sa Ginoo. Diba, lisod, no? Maigsoon, pasalamat ta nga naa ang life ni Hezekiah. Nga naman, mahinumduman na to, nga sa dihang doon na siya problema, nagampo siya, o sa dihang nagpray siya, iyang gidaig ang Ginoo. Despite sa iyahang mga problema, maigsoon, Hezekiah, nakita niya maigsoon nga giilan niya nga ang Ginoo mo'y nagkontrol sa tanan. Si King Sennacherib, ang king sa Assyria, maigsoon, yes, powerful siya, pero mas powerful ang gituuhan ni Hezekiah nga Ginoo. Nga naman, He is the King of Kings and Lord of Lords. Amen? He is sovereign, Almighty God. Mo na nga takos siya nga daigon. Take time to pray. Amen? Take time to pray. Take time to pray. Kay ang problema masulbad lang og prayer. Tuo mo niya na. Tinuod na, pastor, dugay na lagi ko nag-pray. May igsoon paminaw. Ang atong prayer gikan Rio. Amen? Gikan sa kasing-kasing. Gikan sa kasing-kasing. Og nagtuo ko may igsoon nga si Hezekiah na anad na ginig-pray. Dili lang kay buntag udto hapon. He always pray. Remember mo ni Paul, pray without ceasing. Amen? Pray always. Let us pray. Mag-ampo kita. Muduol kita kanunay sa Dios sa pag-ampo. Someone says, when you don't know what to do, just pray. Amen? Just pray. Thirdly, maigsoon, because Hezekiah maigsoon, doon na siya problema. Dako ang iyang problema. Mas dako ang iyang prayer. Og nakadawat siya og dako kay nga promise sa Ginoo. Amen? He trusted in God, maigsoon, nakadawat siya og dako kayo nga promise. Tanawa. Makita na to verse 20. Sa diyang human siya pray, maigsoon, verse 20. Kita niyo diya, chapter 19, verse 20. Then Isaiah the son of Amos sent to Hezekiah, saying, Thus saith the Lord God of Israel, that which thou hast prayed to me against Sennacherib king of Assyria, what? I have heard. Amen? Praise the Lord. As what He has promised, maigsoon. Kadungog siya, gitubag niya, o nasayod kita, maigsoon, nga nabuntog nila ang maong kung imo nang basahon, maigsoon. Why? Because as He had promised, as God has promised. Amen? Amen ba? Look at, katong problema niya sa iyang health. Tanaw, chapter 20, please. In those days was Hezekiah sick unto death, and the prophet Isaiah the son of Amos came to him and said unto him, Thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Then he turned, O Lord, remember now. Di ba nakita niyo problema iyang giatubang? Pero unsa iyang gibuhat? Naanad yun siya gampo. Amen? Hello? Then he turned his face to the wall and what? Prayed unto the Lord, saying, I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which was good in thy sight. And Hezekiah what? Wept sore. Verse 4, and came to pass, for Isaiah was gone out into the middle court. Pakagawa si Isaiah maigsoon, that the word of the Lord came to him, saying, Turn again until Hezekiah, the captain of my people. Thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard what? Thy prayer. Amen? Sulbad lagi basta mag-ampo ta. Amen? Salamat sa Ginoo. Salamat nga kining Dios ni Hezekiah. Mao gyapon ni ang atong Dios karon. Amen? Kung si Hezekiah gitubag sa Ginoo ang iyang prayer,
gisulbad sa Ginoo ang iyang problema, why not? Ngam dili man sa ato Amen? Maigsoon, gihigugma ta sa Ginoo og daghan kaayo mga promises maigsoon ang gisulti sa Biblia. Gi-extend sa Ginoo ang iyang kinabuhi. There are precious promises in the Bible. Look at 2 Peter chapter 1 verse 4. 2 Peter chapter 1 verse number 4. Whereby are given unto us exceeding great and what? Precious promises. Amen? Exceeding great and precious promises. It has been said that there are over 7,000 promises in the Bible. Every promise God ever made, He will bring to pass. Peter tells us that God's many promises to us are precious. No? Yes, of course, there is the promise of His love. Jeremiah chapter 31 verse number 3. Sa gisulti niya, "Yea, I have loved thee." Amen? I have loved thee with what? An everlasting love. Promise na sa Ginoo. Ang mga magtiayon, no, na way kaslo no, katong mga gikasal diri moingon sila hangtod sa kamatayon o kamatayon ra mo ay makapabulag nato. Human sa kamatayon, wala na. Pwede ra magminyo og lain. Di ba? Matay naman. Minyo og lain. May example paminaw. Ang Ginoo, ang iyang gugma forever. Amen? Ingon sila, wala ko na forever. Naoy, ang gugma sa Dios. Amen? I have loved thee with an everlasting love. Amen? Therefore, with loving kindness have I drawn thee. Praise the Lord. Promise na niya. Amen? Oga, Philippians 4:19. We knew. Philippians 4:19. Sa gisulti sa Philippians 4:19. But my God shall what? Supply all your need. Amen? Problema ba ning need, di ba? Amen ba? Mga parents, problema ning need. Oy. But nag-promise ang Ginoo, big kayo na nga promise sa Dios. Amen? But my God shall supply all your need. Padayon lang support sa mga missionaries. Amen? Padayon lang sa pag-support sa buluhaton sa Ginoo. But my God shall supply all your need. 2 Corinthians chapter 12 verse number 9. So pay promise sa Ginoo gisulti diha. And He said unto me, my grace is sufficient for thee. Sakto-sakto ra. Amen? Sakto-sakto, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Mao na ang gisulti ni Apostle Paul, nga dunay grasya ang Ginoo. Amen? In John 14 verse 27, John 14:27, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be what? Troubled, neither let it be afraid. Kung doon na kay problema, doon na tayo problema, may isuningon ng Ginoo. Uy, wala ka na ako gitagaan og dili peace. Doon ay peace. Why? Makaton lang tag-pray. Amen? Dawatan na to ang iyang precious promises. Not only that, His presence. Look at Hebrews 13 verse number 5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For He said, I will never leave thee, what? Nor forsake thee. Di tabyaan sa Ginoo, di tapasagdan sa Dios. Amen? Pagkanindot ani nga mga saad sa Dios maigsoon, og napagyud promise sa Ginoo, John 14 verse number 1. John 14 verse number 1. Sulti na, let not your heart be troubled. What? Ye believe in God, believe also in me. Dayaw mo kahadlo kuno di ta ma-troubled. Yes, matandog ta sa mga problema, pero promise sa Dios, in my Father's house are many mansions. Dili man gud ni atong tinuod nga Pinoy-anan. Amen? Kaya nga atong tinuod nga Pinoy-anan maigsoon dito sa balay sa amahan. Many mansions. If it were not so, I have told you, I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, what? I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Yan ang promise. Ang heaven maigsoon, promise na niya. Amen? In this world in which we live, there are very few things that we can hold on to. People change and their promises.
Their promises fail, but the promises of God shall never fail. My son, that makes them very precious and valuable to all the children of God. When problems come, we should never forget to pray. Amen? Ampo kita. Paduol kita sa Ginoo. Kay doon na siya'y precious promises. And we only receive that precious promises through prayers. Amen? Remember, kung doon ay problema, kung sa tayo baton, pray. Ay musugot tag sa dili, ang problema nagkalain-lain lang dagway. Nagkalain-lain lang may ison moabot sa atong kinabuhi. Di pa karon. Siguro wala pa ka naabtig problema, but ngadto may ison man ini. There will be challenges in life. Amen? But don't forget to pray. Pray always. Amen? Pray. Kay maangkunan na to ang saad sa Diyos, ang promise sa Ginoo. And why not pray today? Ang di man tamingon sa Ginoo, Lord, na ako'y problema karon. Naside ka sa akong problema, Ginoo. Or may ka, Lord, wala ko kahibalo sa unahan, Lord. Of course, we do not know what lies ahead. Amen? Lord, wala ko kahibalo sa akong unahan. Pwede ba, Ginoo, tuduan ko nimo nga sa dihang maabot ni maka duol ko nimo, di ko mapalayo nimo. Amen? Walay Kristohanon nga nag-wish nga mapalayo siya sa Ginoo. But because of problems, nalimot ta og pray. Una karong hapon may ison, I want you. Gusto sa Ginoo nga makatuon ta og pray. Amen? Muduol ta og pray. Kay balo na ko nga kay balo na mo pray. What I mean makes dun is that ang resort sa atong problema is only by prayer. Amen? Ito ko ang iyong ulo ipiyong iyong mata, mag-pray kita. Among langit nun nga, amahan, tinuod Lord, ang among kinabuhi, Ginoo, dili may exempted sa mga problema, mga trial sa kinabuhi. Apan Lord, gituyo kinini mo pagsulat ang mga tao sa Biblia nga nakaagi og mga problema para namo nga kami Ginoo maka-realize nga kung dunay mga challenges moabot sa among kinabuhi, kami Ginoo muduol Ginoo mudot-dot hinuon nga na nimo. Lord, ikaw akong gitugyanan bisan sa mubo nga invitation. Thank you so much, Lord. Samtang ibrag ko ang inyong ulip yung mata, may so naabadri nga naaka sa tunga-tunga sa problema karon. Raise your right hand, I will help you pray. Yes, amen. Amen. Naakas tunga-tunga sa problema. Yes, amen. Thank you, thank you. Well, I do not know sa uban ninyo may son, pero maunitiman na to. Ang Ginoo maluluyon kayo. Ang tinguha sa Ginoo, ang atong mga problema, isangat nato niya, katunta og salig niya, o makatunta og tawag niya sa kanunay. O nga mag-pray ko sa inyo ha, karong hapon, nagtuo ko nga doon na tayo mga problema. Well, ang sulbad sa pulong sa Ginoo. Just pray. Just pray. I will pray for you. Duko inyong ulo, ipiyong yung mata, mag-pray ko para ni Lord. Nakakita ka Ginoo sa imong mga katauhan karong hapon o Dios. Yes, tinuod Lord, we are not exempted on challenges. O Lord, nag-pray ko Ginoo nga ang nagpataas sa ilang kamot Ginoo, nangayo mi Ginoo og tabang nimo. Nangayo mi Ginoo og strength. Og nangayo mi Ginoo og promise nimo Ginoo nga imo nga ihatag Ginoo, isolve nimo Ginoo ang among mga problema. Kita nimo Ginoo ang mga sitwasyon kahimtang sa imong mga kanakan. Og naside ko Ginoo nga ikaw maluluyon nga Dios. Og kining mga problema nga gihatag Ginoo nimo nganina mo aduna kay maayong katuyuan o gusto nimo nga mosalig pagyud mi nimo, mapaduol pagyud mi nimo. Lord,
Akong gipray Ginoo once again, giulian ka namo sa himaya o Dios, ug nagpray ko Ginoo, ang mga naa sa problema karon Ginoo, tagaig kasulbaran o Dios. Ang mga naa sa problema karon o Dios, ipakita nga ikaw ang among Dios nga tinuod, o Dios nga mo hatag mutubag sa among mga gipangayo. Dalaygon ka Dios sa amo kang giulintayan sa tanang himaya once again. In Jesus' name we pray. Amen and amen.